Sakto. Morning mga kasakto. Mga kasakto, medyo busy tayo sa ating gawain sa mga batching natin ng talong. So dito ngayon, yung topic natin ngayon is nandito tayo sa ating kakatanim lang harvest na talong. Bakit tinawag natin ito na kakatanim harvest lang? Again, sa previous ni video natin, meron tayong ginawa rito na medyo maselan sa paghalaman. Ito kasi maingat na pinapractice ng mga may experience lang at totoong real farmers, hindi nag-vlog lang na nag-vlog ako kasi sasahod ako mamaya. Hindi, kami farmers at actual na naghanap buhay sa farming. So hindi natin di-discourage yung nagpa-farm vlog kahit walang farm o kahit na may video lang, nananakaw ng video. Hindi natin sila kanila din yon. So medyo yung mga topic niya na mga words na hindi maintindihan, kung i-comment nyo sa ilalim, hindi nila masasagot yan. Sa akin dito, tinatawag ko medyo maselan yung ating third batch kasi matandang talong na to. Sa mga practice, sa mga tsuri, sa mga agriculture o sa mga anong culture yun o anong mga tsuri, hindi sila masyado naniniwala sa ganito kasi maliit daw yung tsansa na magkakaroon at magpa-progress yung bunga gaya ng nangyari ito. So pinoproning natin, hindi natin pinatuloy yung mga first bunga, kaya medyo natagalan siya sa pag-recover. So yan, kita nyo maraming talbos na lumalabas kasi yung main stem nya kinuha natin yan, no? At saka inalagaan yung, tapos ito naman sa baba is kailangan naman itong makuha kasi saker ito o tawag sa amin salingsing sa amin, dahil ito ganyan yung itsura nya at yung mga first flower nya pwede din yan tanggalin kung ready na nakapakain ng dalawa. Kaso first pakain pa lang to, medyo hindi pa niya ma-receive na proper yung kanang transition period. Again, yung transition period is actually nakalagpas na siya. So dito sa topic nating kakatanim lang harvest na is madamo na naman. So again, ginamit lang tayo ng herbicide dito, tapos nag double row agad. So yung kita nyo 1, 2, 3, so na double row ito, double row sa isang row. So yung chicken manure is nasa gitna, yung land prep. So pansin nyo, ito pa yung chicken manure, yan. So nasa gitna, in between. So kung malinisan na ito, pagkain ng dalawa, pangatlo, so meron na itong balag at saka nakasuporta na yung trellis sa gitna. Pero good news sa nakita natin ngayon is nag-response naman ng mabuti sa pinapakain nating first una is yung Nitrabor. Nitrabor na pakain dapat sa una kasi kung sa ano ka lang pakain, dapat may Nitrabor at saka yung sabi nilang calcium nitrate at may boron. May fertilizer din tayo, hindi na ko nabanggitin kung anong pangalan yon kasi calcium nitrate din siya, kaso lang wala siyang boron. Actually si boron hindi naman lahat makikita yung result yan, pero sa talbos doon kayo magbabase. Singkintab ng pinaplansya yung damit sa papunta kayo ng duty, oh. Makintab yung kanyang talbos at yung kanyang bulas is mapabilis. Yun ang purpose ni boron, at saka napaka lakas sa mga fungus. Magandang gamitin si Nitrabor kung maulan kasi medyo mainit-init, medyo malamig-lamig sa kanyang talbos at saka mainit sa ugat. Yun ang pag-intindi ko ni boron. So si boron, na minimize nyo yung
galaw ng kanyang yung ating tanim. So yung ating second batch doon sa taas, sabay ko na lang ipakita kasi video na naman to. So ito, nandito tayo sa third batch na area. Ito yung aking pinakahuli na talong na natanim. So tatlong ano ito, yung saman to nandun pa sa baba. Actually first, second, third batch ito yung ating talong. So doon sa baba, doon natin dito. So yan, silip nyo yan sa baba, yan malawak yan. Tapos dito yung ating second batch. So kakatapos natin nag-spray agad, nag-thank you na naman tayo sa panahon kasi kagabi yung ating in-spray contact insecticide lang yon. So okay naman, makapit-kapit kasi silicron yon, yung Profenofos, yung active ingredients nya. So yung ating second batch sa silip at sa bunga, schedule for harvest in the next following days. So yan, yan o, yan yung bunga, medyo maganda nga, pero yung problema is madamo. So gamit na naman herbicide, after herbicide organic na naman. So yan, medyo masukal na bago kasi tayong spray, hindi tayo makapasok sa gitna. So at least dito sa gilid maka view tayo rito. Yan, medyo madamo na. So 2,200 yung ating second batch hanggang doon, malapit doon sa main road hanggang dito. So yung third batch natin is konti lang, mga 1,000 plus, so mga nasa 1,600. Yung first batch natin is nasa 800 lang yon doon sa baba. So yung insecticide na kakamisin sa atin, pasensya na talaga, super busy talaga, hindi ko kuha yung sabay-sabay ng may video. Kasi sa insecticide, kung mga 5 minutes lang na video, hindi matatapos yun kasi hindi ako nag-summarize kung mag-explain ng insecticide. Maraming mga breaking at saka mga active ingredients na mga double. So may explanation tayo dyan. So at nagtatanong sa Bulkan Kanlaon, so same pa rin, mabait naman siya ngayon kasi hindi siya nagpapakita. Nandyan siya. So dito tayo sa baba, yung asphalts na mga previous video natin, at least nag-survive din talong natin. Kita nyo may mga abo-abo pa yan sa dahon. Pero again, don't panic kung may abo. Suggested natin na malapit sa mga bulkan kung mga may asphalts. Again, huwag magpanik. Kung kaya lang sa tanim nyo may salba, huwag insecticide agad. Tirahin yung tubig, after tubig stress reliever na mga malalamig sa dahon ang gamitin nyo, yung mga pulyar. So pwede violet, mga label violet para yung pulyar. So yun, so tuloy sa pagbulas yung ating tanim, tuloy sa pagbunga yan sa ilalim, maraming bunga, at every 4 days harvest. Again, nasa, hindi ko na mabilang yung harvest nito, nasa dito is nasa 8 na ata, doon sa baba is 12. So mga kilo nito every harvest, hindi bababa sa 400 yung class A, 400 plus. Yung mga antidote natin, mga class B na hindi na bibili, so nandun lang sa mga 20, 30 kilos, yun lang. So unlike sa mga previous natin na talong, so maraming doon kasi sa financing, so masyadong ngayon may nagpasalamat tayo, may isa tayong nagtiwala at muling nagpapautang, si boss natin. So salamat boss, hindi ko ito magagawa kung wala ka. Yan lang muna, kunting update dito sa ating area, Canlaon City, Negros Oriental. Kasing dilim na naman ni Haring Canlaon yung ating baba, so madiliman siya. Bigyan niya tayo ng magandang bulas, magandang bunga, at siyempre magandang harvest. Nang sa ganun, ang ating tanim
ay magsasabing nagugutom ako, kakain ako sa tamang panahon at sa tamang presyo. Hindi man tayo expert, may experience lang tayo sa pag-alaga ng halaman. Dapat huwag madaliin, simpleng-simple lang. Dapat subok mo na yung mga pakain mo. Tiwala sa sarili, tibay ng loob. At number 1 doon sa taas, siya yung nakaalam kung pera o para sa atin ba yun yung tanim natin. Salamat Insakto TV.